At ayan, mag-start na po tayong magbalat ng ating saging. Yan mga palangga, ang saging natin ay hindi siya sobrang hinog. Yan, maniba lamang po siya. Para hindi masyadong matamis ang ating ginataang saging, saktong-sakto lang. Ayan, binalatan na nga po natin. At pinili ko po talaga yung matataba. Yan, matataba. Ayan po, hiniwa lang po natin ang 3 hiwa. O, diba? Ganyan ang pagkakahiwa ng ating saging. Ayan, iset aside po natin yan. At hiwain na natin ang ibang natirang nasa isang buong piling ng saging. At balatan po natin. Yan, magbabalat po muna ang inyong lingkod mga palangga. Ayan, malapit na nga po tayong matapos magbalat ng ating saging mga palangga. Pagkatapos po nating balatan yan ay hihiwain lang po natin yan sa 3 parte kagaya ng ginawa ko po kanina. At pagkatapos po ng mga palangga ay atin nang piprituhin. Ayan, at nilagay na nga po ako ng kawali sa ating kalan at paiinitin kasabay ng pag-init ng ating mantika. Pagkatapos po ay magpiprito na po tayo. Ayan na po ang ating saging. Nilagay na nga po natin sa ating kawali. Yung. At mga palangga, pa nagprito po tayo ng ating saging golden brown lang po ang pagkakaprito. Hindi po sobrang tostado dahil titigas po ang ating mga saging. Dahil po yan ay maniba o hindi pa siya sobrang hinog. Kaya kapag nasobrahan po siya ng pagpiprito medyo matigas po. Ayan. Kapag kinain ng may pustiso good luck. Ayan, o diba, mabilis lang ang ating pagpiprito. Very easy lang po gawin itong recipe na ito. At ayan na nga, tapos na tayo sa pagpiprito. Ang ganda ng pagkakaprito ng ating saging. Kita nyo ba yan guys? O diba, saktong-sakto lang. Pwede na tayong pangkape. Pwede na yan sa kape, diba? Black coffee lang katapat yung piniritong saging. Pero syempre, dahil may recipe tayo for today, ginataan, kaya ating lulutuin yan. Ayan, nagsalang na po ako ng kawali at ilalagay ko na po dyan ang pangalawang gata. Ayan mga palangga, pag bumili kayo ng gata sa market, dito kasi sa amin may unang gata at pangalawang gata. Ang pangalawang gata ay may halong tubig. Yun. Ang unang gata, yun ang purong gata ng niyog. Ayan, naglagay na nga rin po ako ng parang 1/4 lang na white sugar sa ating pangalawang gata. Yan, pakukuluin lang po natin yan mga palangga. Ayan. At yung nakikita nyong bilog-bilog sa gilid guys ay sago po yan. Ayan. Dahil yung aking sandok na pinanghalo doon sa sago ay pinanghahalo ko rin po dyan sa gata na ating pinakukuluan. So, ilagay na nga po natin ang ating sago. Hindi pa siya sobrang luto guys. Yan yung may puti-puti pa siya. Sinabay ko na po siya dyan sa ating pagpapakulo ng ating pangalawang gata na may sugar. Para po ma-absorb na rin ng ating sago yung sugar at saka yung gata. Diba? Diyan na siya maluto. Mamaya, maluluto na siya ng tuluyan dahil pakukuluan po natin ang pangalawang gata. Ayan. At maluluto na ang ating sago. Ayan na siya. O, diba? Ayan, kumulo na siya. At napansin niyo po ba yung paghihiwalay ng gata doon sa tubig? Ayan. At ilalagay na nga po natin ang ating purong-purong gata ng niyog. Yan. At yung ating sago dyan guys, lutong-luto na siya. Malambot na po. Yan, pakukuluin lang po natin yan hanggang sa medyo magmantika na po yung ating gata. Ayan, at napakasarap po niyan mga palangga. At ayan na nga po, kumulo na po ang ating gata with sugar and sago.
Ayan, naglagay po tayo ng vanilla for extra flavor and then aroma syempre. And then naglagay po ako ng kaunting asin. Ayan, kung nakita po ninyo, naglagay ako konti lang po. Kasi para kontra doon siya sa umay. Nakakaumay po kasi yung ganitong klaseng merienda. Pero para matanggal yung umay niya talaga maglagay tayo ng konting salt yun. At naglagay nga po ko dyan ang paborito kong nilalagay sa ganitong recipe. Ayan ang ating Angel Creamy Dinsada. Yun. Ay grabe guys. Try nyo po itong recipe na to. Tapos po pag mayroon kayong tira, ilagay nyo sa freezer. Kinabukasan parang ice cream na po yan. Grabe ang sarap. At ayan na nga po mga palangga, ilagay na nga po natin ang ating piniritong saging. Wow! Ayan. Naglapot na po yung gata. As in talaga ang sarap, sobrang creamy. Ayan na po ang ating mga saging. Saktong-saktong merienda na po ito sa ating pamilya at ating mga kids. Ayan. At pwede pa po natin itong pagkakitaan. Pwede po itong pang negosyo. Actually po ninegosyo ko po ito nakaraang linggo. Ayan. At talaga namang pinatok at binalik-balikan ng ating mga customer. Ayan. Pero yung hiwa ng aking saging guys, hindi ganyang kalalaki. Hiniwa ko pa po yan sa gitna. Bali, dalawang hiwa na po siya. Ayan na. O, diba? Ang sarap. Ayan na guys, malapit nang maluto ang ating ginataang saging. Ang lapot-lapot na ng kanyang sabaw at very, very creamy. Ayan na po. Naglagay na nga po tayo sa mangkok. Kaya mag-start na po tayo dyan lumamon mamaya. Pagpasensyahan nyo na po ay makalat ang aking paglilipat. Ayan, tulo-tulo talaga siya. Diba? Ang sarap. Guys, try nyo this recipe po. Makakatulong pa po ito sa inyo pang extra income. Ayan. Merienda po tayo. Bye-bye. Sa susunod na video na naman po mga palangga.